At para tayo ay mapabilang sa kaharian na to, una, bilang mga dating hindi pa mananampalataya, tayo po ay dapat mabago. We need to be regenerate to be part of the kingdom. Sinabi po yan sa John chapter 3. Alam niyo po ba yung kwento sa John chapter 3? Sino pong nakakaalala ng John chapter 3? John chapter 3, yun po ay si Nicodemus na siya nung gabi ay pumunta sa Panginoon. Ay, sige po. Salamat po, Pastor. So, si Nicodemus nung gabi siya ay pumunta sa Panginoon at pagpunta niya doon, nabasa agad ng Panginoon ang kanyang puso at sinabi sa kanya, "Truly I say unto you, unless you have been born again, you cannot enter the kingdom of God." So, ang kingdom po ng Panginoon ay hindi po ito something na we can enter by ourselves, na we can enter by our good works, we can enter by our, sabihin natin na karakter sa mundong ito, kundi nagsisimula ito ng pag tayo ay pinanganak muli sa Espiritu. So, walang magiging parte ng kaharian ng Panginoon kung ikaw ay hindi mananampalataya. Ang punto po natin na ang kaharian ng Panginoon ay nandoon lamang sa mga mananampalataya bilang mga parte nito. Basahin po natin yung 1 Thessalonians 2:12. Ito po ang sinasabi. 1 Thessalonians chapter 2, verse 12, sabi doon, "We exhorted each one of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory." So, sino po ang tumawag sa atin para mapabilang sa kaharian ng Panginoon? Walang iba kundi ang Diyos. So, ang example po niyan, di ba? Kung tayo ay pupunta, sabihin natin sa Malacanang, hindi po tayo basta-basta makakapunta doon dahil gusto lang natin. Ang nakakapunta lamang po doon ay kumbaga yung authorized na pumunta doon. At gaya din po naman ng kaharian ng Panginoon, hindi natin to maaaring sabihin natin na makapasok ng hindi tayo pinahihintulutan ng Panginoon. At yun ay walang iba kundi yung kanyang ebanghelyo na tayo ay kanyang tinawag. Pero sinabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 12 na bilang parte ng kaharian ng Panginoon, we exhorted each one of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God. So yun po yung gusto nating ipakita dito, na bilang mga parte ng kaharian ng Panginoon, we should be walking manner worthy of the kingdom of God. Di ba po kaya nga po yung example natin nung nakaraan, kung tayo ay sabihin nating miyembro ng isang grupo o organisasyon, syempre dapat makitaan sa atin na kabilang nga tayo sa grupo na iyon. At kung tayo din naman ay kabilang, sinasabi natin na tayo ay nasa kaharian ng Panginoon, dapat makita sa atin yung mga virtues, yung mga character ng kingdom na yon. At yun po yung titingnan natin. Okay, next slide po please. Ang titingnan po natin ngayon ay yung Sermon on the Mount, which is, ito po yung first kingdom discourse in Matthew about membership of the kingdom. So, kung titingnan nyo po sa Matthew chapter 4, verse 17, doon unang sinabi ng Panginoon, doon siya unang nag-preach about the kingdom of Christ. At ano ang sinabi niya doon sa Matthew 4:17? Sabi dito, from the time Jesus began to preach. So ito yung nag-umpisa ang Panginoon, Matthew 4:17, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." So dito, makita natin na yung Sermon on the Mount, which nandoon yung Beatitudes, ito yung
isa sa pinakaunang sermon ng ating Panginoon about the kingdom. Kaya nga po, sabi sa 23, "And he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people." Kaya makita po natin na yung Sermon on the Mount, which is yung Beatitude, ito po ay tumutukoy sa mga identity ng mga miyembro ng kaharian ng Panginoon. Kung titingnan nyo po sa chapter 5, verse 3, 10, and 19, binanggit doon lahat na yung Sermon on about yung sa Beatitudes, na binabanggit doon yung Kingdom of Heaven. Gaya po ng verse 3, sabi doon, yung unang diniscuss natin ni Pastor sa Beatitude, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." So binanggit yung kingdom of heaven. Verse 10, ang sabi doon, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Binanggit na naman yung kingdom of heaven. At sa 19 din, sinabi doon, "Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be great in the kingdom of heaven." So paulit-ulit po, ang gusto lang po natin sabihin dito sa Sermon of the Mount, which is ito po ang didiscusin natin, ito po ay tumutukoy sa kaharian ng Panginoon kung ano yung mga identity ng believers. Bilang kabahagi ng kingdom ng Panginoon, ito po yung identity natin na makita natin sa Beatitudes. So may tanong po ba so far na ang importante pong makita natin, ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa kanyang kaharian, at sa Sermon in the Mount, dun sa Beatitudes, sinasabi niya, ito yung mga pag-uugali na nararapat sa kaharian ng Panginoon. Ito yung mga makikita bilang mga miyembro ng kaharian ng Panginoon. Ito yung kanilang attitude. Kaya nga Beatitudes, no? It should be your attitude bilang mga subjects ng kingdom ng Panginoon. At alam po natin na ito ay hindi bilang isang requirement para makapasok sa kingdom. Mali po. Hindi mo gagawin ito para makapasok ka sa kingdom. Ito po ay nakikita sa iyo dahil nasa kingdom ka na. Kaya ito nga po yung babalik tayo sa punto natin na ito yung standards ng holiness natin. Ito yung bilang motivation sa atin na mamuhay ng may kabanalan dahil tayo ay nasa kaharian na. Hindi po tayo, kumbaga, magiging mabait, magiging, sabihin dito, peacemaker, magmumorn sa ating sin, magiging poor in spirit, dahil para makapasok tayo sa kingdom. Kung tayo po ay nasa kingdom na, ito na yung makikita sa atin. Baliktad po, no? Baliktad. So, ang cause is nasa kingdom ka na, ang effect, ito na yung attitude mo. Hindi yung, ito ang dapat mong maging attitude para makapasok ka sa kingdom. Then again po, ang pagpasok sa kingdom ay only by the grace of God, through His effectual calling, sovereign call sa atin ng Diyos, na tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay Kanyang inabot, Kanyang hinirang, Kanyang inelect before the foundation of the world para mapabilang sa Kanyang kingdom. So next slide po. Meron pong maling pagkakaunawa sa Sermon on the Mount na ito daw ay sabihin natin binabaliwala yung Decalogue, no po. So i-correct lang po natin yung isang maling pananaw na may nagsasabi po kasi, kung babasahin niyo po kasi, 'di ba? Nung ang Panginoon ay nagpi-preach, sinabi niya,
You have heard, di ba? Ano po yung lagi nating in-example dito? You have heard na sa adultery, di ba? Na pagka kinasama mo ang isang may asawa, nag-commit ka na ng adultery. Pero ang sinabi ng Panginoon doon, but I say to you, kung tumingin ka ng merong masamang pagnanasa, malaswang pagnanasa, nag-commit ka na rin sa adultery ng heart mo. So yung iba po, sinasabi nila, yung tinuturo ni Christ na but I say to you, yun daw ay yun na yung bagong law, no? Yun na yung kumbaga hindi na applicable yung Ten Commandments, hindi po. Ang gusto lang pong sabihin ng Panginoon doon ay kino-contrast niya yung legalistic na sabihin natin na pananaw versus kung ano talaga yung dapat na pag-uugali mo na bilang ikaw ay nasa kaharian. Kaya nga pong sinabi dito, kung talagang gusto ng Panginoon na i-discard yung Decalogue o yung Ten Commandments sa Old Testament, ang sinabi niya, it is written. Kumbaga, instead na sabihin niyang, you have heard, dapat ang sinabi niya, nasusulat dati na you shall not commit adultery. Pero ngayon, pinapalitan ko na dapat ganito yung gawin nyo. Hindi naman po yun ang sinabi ng Panginoon eh. Ang sinabi lang niya, you have heard. Kasi, bakit po you have heard? Sa sinagoga, ang nangangaral po ay yung mga Pariseo at Iskriba. So sila po, yung law, ini-interpret nila in the sense na legalistic, meaning, para sa kanila, yung law, yun yung kanilang righteousness. Pero, ang law po talaga, ito ay, ang religion po kasi, ang totoong pananampalataya po kasi, it's in the heart po. Heart religion po ang Christianity. Kaya, ang sinasabi ng Panginoon, ang ina-address talaga ng Panginoon, nung sinabi niyang, you have heard, but I say, isabihin, kinokorek niya yung mga Pariseo na, ang essence ng law na yan, kunwari, ng you shall not commit adultery, hindi lang yan yung externally na nag-asawa ka ng may asawa, kundi yung heart mo talaga, kung yun ay may lust, nag-lust ka sa isang taon na ikaw ay may asawa at o yun man ay may asawa, in essence, nag-commit ka na ng adultery. So, yun ang sinasabi dito na hindi tayo dapat maging legalistic kung hindi dapat makita natin yung tinuturo talaga o yung totoong explanation ng Decalogue. Kaya ang point po natin, hindi natin binabaliwala yung Decalogue. Ang Ten Commandments po ay binding simula nung ito ay binigay hanggang ngayon po sa ating buhay. Hindi po, kaya nga sinabi ni Christ, I did not come here to abolish the law, but to fulfill it. Kaya hindi po pwede na dahil tayo ay under grace na, no po, yung po yung mga dangerous na katuruan, no, na dahil tayo daw ay under grace na, hindi na kailangan yung Decalogue o yung Ten Commandments. Hindi po. Tandaan po natin na umpisa tayo, bago to sa Beatitudes, yung Ten Commandments, yun po ay standard ng Panginoon. Para hindi tayo magkanya-kanya ng interpretasyon kung ano yung holiness na hinihingi sa atin ng Panginoon. So point, Jesus is contrasting His authority with the tradition of legalistic rulers. Kaya nga sinabi dun sa chapter 7, 28, 29 na yung mga tao, after nila marinig yung sermon ng Panginoon, sila ay namangha. Bakit po sila namangha? Kasi Christ preached with authority at hindi daw katulad ng mga nasa scribes. So, ang point lang po natin, ang ang 10 utos at ang sinabi ng Panginoon sa lahat ng kanyang sermon, yun po ay hindi magka-conflict, kundi yun po ay nagko-complement upang lalong maipakita sa atin na ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon, ito ay hindi lamang panlabas, kundi ito ay nasa panloob, nasa kondisyon po ng ating puso.
At ang sinusulong natin, yung thrust natin, this is the life of those identified with the kingdom rule of Christ. So, paulit-ulit po natin sinasabi na ito yung buhay na ng mga nasa kaharian ng Panginoon, which is titingnan po natin sa next slide. Ito po, blessedness of their character o yung Beatitudes. Lahat po ng Beatitudes, which is I believe 7, ay nag-umpisa sa blessed. So, yung iba pong salin, sa iba pong salin ng Biblia, yung blessed ay pinalitan nila ng happy. Happy are those, which is, pag sa Greek po, malapit po yun, ngunit ang mas maganda pong translation ay favored by the Lord. So, makita natin noon na yung happiness kasi po, kaya hindi magandang translation yon na happy are those na bankrupt in their spiritual bankruptcy. Happy are those. Kasi po, yung happy po ay, from the word itself, happy, happiness, yun po ay nakadepende sa happenings, no? Sa sabihin natin kung ano nangyayari sa labas, kaya nga happenings, what happens outside. Pero po, yung blessedness dito or blessings of blessings sa ibang salin, it is not an emotional or external state, but this is the standing of those believers that are divinely graced. Again, nandun na naman po yung grace, yung divine grace. Lagi po tayong babalik doon na kaya tayo nasa kingdom of Christ, kaya tayo nasa kaharian ng Panginoon, ay because of the grace that God has bestowed upon us. Siya yung nagpasok sa atin sa kingdom. Pero, ito nga po, ito yung mga character nila, yung pagiging, yung blessedness ng kanilang character. Next slide po. So, hinati po ni Pastor Noel yung kanyang, yung Beatitudes sa tatlo. Yung una po, yung Beatitudes of Need. Ito yung kailangan ng mga tao, subjects of the kingdom, live in need of Christ. Opo? So, ang ibig sabihin po niyan, yung mga nasa kaharian ng Panginoon, ito yung kanilang sabihin natin na character nung sila ay pumasok sa kaharian ng Panginoon. No po? Dahil alam po natin yung una, binanggit natin yung poor in spirit. Nabanggit na po yan sa preaching ni Pastor Joey na yung poor in spirit, ito po yung spiritual bankruptcy. Bankrupt ka, bangkarote ka. No, wala kang kahit anong may pagmamalaki sa Panginoon para papasukin ka sa kaharian. In fact, alam niyo po yung poor in spirit, pag inugat niyo po yung word na poor doon sa Greek, yun po yung lowest of lowest. Na pag ikaw ay namamalimos, yung pinakadukhang na poorest of the poor, yun po yung ibig sabihin nun. Pag ikaw ay namamalimos, hindi ka makatingin sa pinaglilimusan mo. Ganon daw po yung mga nasa kaharian ng Panginoon, inaamin nila sa sarili nila, self-admission of bankruptcy outside of Christ. Na alam nila na apart from Christ, sinabi sa John 15 chapter 15 verse 5 na I am the vine, you are the branches, apart from me you can do nothing. Apart from Christ, hindi po tayo makakapasok sa kingdom ng ating Panginoon. So tingnan po natin yun na, alam niyo po, ito yung unang-una talagang nangyayari sa isang mananampalataya eh. Pag na-encounter niya yung siya ay poor in spirit. Kasi, ang poor in spirit po, ina-acknowledge mo na wala kang kakayanan para iligtas ang sarili mo. Wala kang kahit anong may pagmamalaki para tanggapin ka sa kaharian ng Panginoon, but only by the merit of Christ. So, salamin po natin ang ating sarili. Tayo ba ay
talagang nasabi natin sa Panginoon sa ating buhay na tayo ay poor in spirit, na tayo po ay kahit kailan ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon, at kahit anong gawin natin ay wala tayong sabihin natin magiging merito upang tayo ay papasukin sa kanyang kaharian. Dahil alam niyo po, kaya po itong poor in spirit ay number 1 sa list, dahil ito po yung parang sabihin natin, again, yung character na required sa kaharian ng Panginoon, ito po talaga, dito talaga mag-uumpisa. Kasi pag di po natin nakita yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo makakapasok sa kanyang kaharian. So, yun po, dapat nakita natin yung kalagayan natin. And then again, makikita lamang po natin yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang ebanghelyo. Sa pamagitan po ng pagkilala sa Diyos na siya ay banal, 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 at tayo ay makasalanan. At ang next po doon ay yung mourning. Blessed are those who mourn, sinabi, because they will be comforted. So, nandoon yung conviction of one's sinfulness. So, pag nakita mo na wala kang kahit anumang may pagmamalaki sa Panginoon, at nakita mo yung grabe mong pagkamakasalanan, nandoon yung godly sorrow, yun yung dati nating na-preach sa 2 Corinthians chapter 7 over 9, na ikaw ay nandoon yung kalungkutan mo sa kasalanan, patuloy na pagsisisi na kaya ka nalulungkot, hindi dahil merong consequence, kundi na-offend mo ang isang banal na Diyos. Yan ang isang patotoo na ikaw ay nasa kaharian ng Panginoon kung meron kang mourning. At kaya blessed, kaya pinagpala yung mga ganitong tao na nasa kaharian ng Panginoon, dahil sabi doon, they shall be comforted. Diniscuss din po ito ni Pastor na yung kanilang pagmumorn, yung kanilang sorrow, yung kanilang godly sorrow, sila po ay kakatagpuin ng Panginoon. Dahil yung comfort doon na bagamat sila ay, o tayong lahat ay luklukan o sabi nila napakamakasalanan, nandoon yung comfort na tayo ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At yung huli, yung meek, yung self-renunciation of assertive vindictiveness. Ibig sabihin, dinedeny mo yung iyong sarili na ang ating natural tendency ay maging vindictive o ipagtanggol yung ating sarili o maging magpapaghiganti. Yun ay hindi na natin ginagawa, kundi tayo ay nagpapakumbaba. Tayo isinusurrender natin yung ating right, no po? At tayo ay nagiging lowly and meek. Alam niyo po, totoo po ito eh. Kasi alam niyo po tayo bilang mga nandun pa yung indwelling sin, pero lalo na po nung tayo ay hindi pa mananampalataya. Ako po, personal observation ko, kahit sa sarili ko, ang tao, pagka siya ay iyong, sabi natin, kinanti, inano mo siya, ang laging tendency niyan defensive. Ang laging tendency niyang gumante. Kasi alam niyo po, kung babasahin niyo po itong 2 Timothy, basahin po natin, 2:24. Basahin lang po natin kung anong context. Kasi sa mga, ano po ito, mga ngaral to eh. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 24, and the Lord's servant must not be quarrelsome. Yung lingkod daw po ng Panginoon ay hindi dapat palaaway, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of truth. So, ang sinabi po doon, anong sinabi doon yung character doon ng Lord's servant, which should be the character of everyone in the kingdom.
must not be quarrelsome but kind. No po? Sabi doon, patiently enduring evil. At ito, correcting his opponent with gentleness. Grabe po yun, ano? Dito makita talaga natin na bilang mga mananampalataya, especially bilang lingkod ng Panginoon, nandoon talaga yung pag-oppose ng sabihin natin ng ibang tao. Sabi ito, correcting his opponent. Pero with gentleness. Kasi nasa kanya na yung meekness eh. Bilang mga Kristiyano, dapat po yun na yung ano natin, yun na yung character natin na nandoon na po yung meekness natin na if ever po na magkaroon ng conflict sa atin, which is, alam po natin, hindi natin may iwasan because we live, gaya po ng sinabi natin kanina, we are in the middle of two kingdoms, the kingdom of heaven and the kingdom of Satan na nag-o-oppose. Kaya nandun pa rin yung sin, yung conflict. Nevertheless, tinatawag po tayo maging meek. Na huwag tayong maging mapaghiganti o sabihin natin, i-assert natin yung rights natin, di ba po, na gaya nga po nung nabanggit natin dati sa mga maraming pagtuturo at narinig din natin na kung pwede mo namang palagpasin, di ba? Kung ito naman ay hindi sabihin natin na disciplinable sins, no? Pwede mong palagpasin o pwede mong sabihin natin na unawain. Yun yung gagawin natin, no? Nandun talaga yung gentleness, yung meekness. Kaya sana makita po natin na mamotivate tayo na bilang mga nasa kaharian ng Panginoon, dapat po meron tayong mga ganitong character na we are poor in spirit, we always mourn. Sinabi po yan sa James din, chapter 4 ba o 5 pastor na, 4 yata kasi sa ano ni Brother Albert ito sa prayer meeting namin na nandoon yung nagmo-mourn ka dapat, no? Na humble yourselves and then mag-mourn ka sa sin mo. Ibig sabihin, nandoon palagi ang nakikita mo yung iyong sariling pagkamakasalanan at hindi yung sa iba. And then yun nga, yung pagiging meek na hindi tayo palaging palaban, kundi lagi nating inuuna lagi nating inuunawa yung kapakanan ng iba. At alam niyo po, napakaganda po, no? Kung ito po ay talagang ating sa biyaya ng Panginoon, ito ay ating i-cultivate at practice bilang paglakad sa kabanalan, magiging maayos po talaga ang relationship ng bawat isa. Ito man ay sa iglesia, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa actually kahit saan po ganun kaimportante, kahalaga yung character ng mga nasa kaharian ng Panginoon. Dahil ito talaga, una ay magbibigay ng kaluguran sa Kanya at pangalawa, ito ay lalong magpapatibay sa ating pananampalataya at sa ating fellowship sa isa't isa. At kung wala po nitong mga ito, ay magiging magulo po, no po, ang ating lagay sa harap ng ating Panginoon. So, yun po yung beatitudes of need. Yan yung mga kailangan sa kaharian ng Panginoon. At ano po yung next? Ito yung central virtue o yung pinaka-point ng isa sa ating sa Sermon on the Mount na yung hunger and thirst for righteousness. Yung righteousness po is right standing with God. And we know, kanina po, palagi natin sinasabi na right standing with God's law, it is impossible by ourselves. Number 1 po, hindi po natin kayang sundin yung Decalogue. Wala pong perfectly naka-obey nun except for our Lord Jesus Christ. And even if out of the 10, masunod natin yung 9 pero sumablay tayo sa isa, anong sinabi pa rin sa James? Na kung malabag mo ang isa, nalabag mo ang lahat.
So, imposible po talaga na tayo ay maging tama sa harapan ng ating Panginoon. At alam po natin na kaya lamang po tayo magiging righteous sa harap ng Panginoon is only by justification by faith alone, in Christ alone. Romans 3:28. Puntahan po natin yung Romans 3:28. Romans 3:28. For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. So we are only justified by faith. Ito po yung identity natin bilang mga nasa kaharian ng Panginoon, na kanina sinabi natin tayo ay bankrupt, tayo ay patuloy na living a life of repentance, tayo ay patuloy na nagpapakumbaba, and then yung central nito ay because we want to, or yung mga identity ng mga tao sa kaharian ng Panginoon, they hunger and thirst for righteousness, which is the right standing before God. So, tanungin po natin kung tayo ay nagsasabi na tayo nasa kaharian ng Panginoon, do we hunger and thirst for righteousness? Alam po natin, yung justification is a one-time event. Nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, we were justified in the sight of God. Tayo ay napawalang sala. Tayo ay binuran na yung ating kasalanan. Kasi ano pong nangyari? Ano po ba yung justification? Paano po ba tayo napawalang sala sa harapan ng Diyos? Dahil alam po natin, di ba po, na ang Diyos, siya ay banal, and therefore, ang bawat kasalanan, hindi pwedeng niyang palagpasin. No po, hindi siya pwedeng parang, pinanood ko po ulit yung yung Avengers kasama ng aking anak, yung part 2, yung part 1, no? Kung sino nakapanood noon, anong ginawa ni Thanos, siya ay gumanon, namatay lahat. Ang Diyos po, hindi niya pwedeng gawin na gaganon siya. Wala nang kasalanan. Lahat pupunta na sa kaharian. Lahat ay pinatawad na. Hindi po, dahil siya ay banal. At kahit katiting na kasalanan, yun ay kailangan pagbayaran sa harapan ng Diyos. But God so loved the world, yun po pumasok yung gospel, na instead na tayo ay ang magbayad ng kasalanan na yon against a holy God, against a God who has indignation o galit sa kasalanan, ang ibinigay po ay ang ating Panginoong Jesucristo. So ang ating Panginoong Jesucristo na parito through the virgin birth of Mary, He lived a perfect and sinless life hanggang 30 years. Siya ay namuhay ng perpekto ayon sa kalooban ng Panginoon. At siya ay namatay upang masatisfy yung atonement na hinihingi ng law, na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya ay namatay. Ngunit siya rin po ay nabuhay sa kapangyarihan ng Diyos, upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay mabubuhay din naman. So pag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, yung Kanyang perfect righteousness ay ibibilang sa atin. No po? Yung ating sinfulness ay ibinilang sa Kanya, na yun naman ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So nagkaroon po ng great exchange. Nagkaroon po ng great exchange between man and Christ pag ikaw ay nanampalataya. Kaya nga po, justified ka na ngayon, hindi ka nakakatulan. Bakit? Kasi ang makakita na sa'yo si Kristo. Ang nakakredit sa'yo yung righteousness ng Panginoon. Naiintindihan niyo po yun? Yung po yung ebanghelyo na yung perfect na kabanalan ng Panginoon, yung perfect life ni Christ, sa'yo ngayon ibinigay. Sa'yo ngayon ikinarga sa'yo. So it's as if pag ikaw ay humarap sa Panginoon,
ang makikita niya, hindi yung buhay mo na makasalanan, kundi yung perpektong buhay ng Panginoon. At yung kasalanan mo, na dapat ay pinagbayaran mo, ay ang nagbayad ay ang Panginoon. Kaya nga po, kung nabasa nyo sa mga ilang social media post, sinabi ng dating pastor at theologian na all sins will either be paid by Christ in the cross or paid in the justice of God. So wala pong kasalanan na hindi pagbabayaran. It's either binayaran ng Panginoong Jesucristo yon o pagbabayaran mo sa huling araw. So again, ang central po bilang identity natin sa harap ng Panginoon sa kanyang kaharian ay we have the right standing with God only by grace. And as we go through our Christian life bilang mga subjects of Christ, we hunger and thirst for righteousness. Again, hindi po dahil para tayo ay tanggapin, kundi dahil tayo ay tinanggap na ng Panginoon, yung ating papasalamat sa Kanya, lagi po tayong namumuhay o nag-a-aspire na siya ay mapupurihan sa pamagitan po ng ating buhay. Kaya mga kapatid, salamin din po ninyo, do you hunger and thirst for righteousness? Nandun po ba yung struggle? Nandun po ba yung motivation? Nandun po ba yung conviction na, Panginoon, tulungan niyo po ako na mag-strive sa holiness. Kasi kung wala pong hunger, kung wala pong thirst, mahirap po yun. Maaari po na meron either kasalanan na bumabalakid sa atin o worse, nadadaya natin ating sarili, iniisip natin tayo ay nasa kaharian where in fact wala po tayo. So next slide po. So beatitudes of action. So kanina nakita natin identity, yung ating need, yung ating central virtue. Ito naman yung action. Bilang mga mananampalataya, bilang mga nasa kaharian ng Panginoon, ano yung dapat nakikita sa atin? Nandoon yung merciful, pure in heart, and peacemaking. So yung merciful po, self-motion of compassion for the needy. So nandoon yung pagiging mahabagin natin, nandoon yung pagiging matulungin natin. Again, hindi dahil tayo ay mabait, hindi tayo ay dahil likas sa atin ito, kundi bilang mga tinubos ng Panginoon, ito na yung ating character. So, tinatawag po tayo, hinahamon po tayo na maging compassionate, lalo na po sa mga nangangailangan. Mga kapatid, alam niyo po, napakaraming sa atin o may ilan sa ating kalagitnaan na nangangailangan po. At salamat sa Panginoon dahil nakita talaga natin yung ating iglesia na bilang pagpupuri sa Panginoon, nandoon yung bukas kamay nating pagtulong sa mga nangangailangan. At wag po tayong magsawa, mga kapatid, kasi alam nyo po, yung ating mga blessings, especially material, ang sabi po sa Deuteronomy, di ba po, it is God who gives us the ability to make wealth, create wealth. So yan pong wealth na yan, hindi po yan ibinigay lamang ng Panginoon sa atin for our own enjoyment, for our own, sabihin natin, use. Pero more importantly, ito po ay ipinagkakaloob sa atin upang tayo ay makatulong. And then the glory na ay yung pagtulong na yun ay magreresulta sa pagpupuri sa Panginoon. So, bilang mga mananampalataya, maging compassionate po tayo sa bawat isa, lalo na po sa may mga pangangailangan. Alam niyo po, minsan, sabihin natin na umiiral yung pagkamakasalanan natin, na nagiging selfish tayo. Pero alam niyo po, mga kapatid, bilang mga nasa paghahari na ng Panginoon, tinatawagan po tayo na maging merciful.
maging mahabagin. No po? Kasi tayo rin po ay kinahabagan lang ng Panginoon eh. Yun po yung lagi nating tandaan. Kinahabagan din po tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Corinthians, 1 Corinthians, anong meron ka na hindi mo lang din tinanggap? So lahat po ng meron tayo, tinanggap lang din naman po natin yon. Kaya bilang pasalamat sa Panginoon, bilang mga kanyang tagasunod, yung ating tinanggap, yun po ay dapat din nating ipamahagi sa ating mga kapatid. Ano pa sabi ito? Pure in heart, self-mortification of false motives. Basahin po natin to, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, 5 to 6. Ang sabi po dito, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So, ang ibig pong sabihin dito, na ang ating Panginoon, siya yung nakakakita ng ating puso. Maaari externally, makikita ng mga tayo na yung motibo natin ay maganda. Alam po natin yan, no? Hindi po tayo nagja-judge, pero minsan po nakikita natin yung mga in the realm of politics, no? Nakita natin ang ganda ng mga sinasabi sa panlabas, pero yung motive ng puso ay iba pala. So, tayo po bilang mga mananampalataya o nagsasabi ng Kristiyano, nandun po dapat yung ating patuloy na pagpatay sa ating mga sariling mga maling motibo. Dahil alam po natin una na yung lahat po ng motibo ay nakikita ng Panginoon. Yung ating pong puso ay hayag sa harapan ng Panginoon at hindi po tayo makapagtago. Kaya ina-aspire po natin na yung ating puso ay palaging linisin ng ating Panginoon. Dahil alam po natin, di ba po, na it is deceitful yung ating puso eh. Kaya dun po ipanalangin natin palagi o bilang mga mananampalataya na lagi nating i-aspire na nandoon yung pure in heart, nandoon yung pagpatay sa mga makalamang pagnanasa ng ating puso. And then, thirdly, yung peacemaking. Self-initiation to reconcile adversarial relations. No po, ang ibig sabihin na po, no? Ikaw yung mag-initiate ng reconciliation, hindi ka maghihintay. Siya yung may problema, siya yung lumapit sa akin. 'Di ba? Siya yung may problema sa akin eh. Siya yung dapat lumapit sa akin. Hindi po. Bilang pong mga peacemaker, tayo yung nagkakaroon ng initiative na ma-reconcile tayo kung sino man yung ating sabihin natin nagkaroon tayo ng kasalanan o nagkasala sa atin. Kaya nga po, yung Matthew 18, very familiar po tayo dyan, na nandoon yung church discipline na ang point is not only to maintain the purity of the church but also to reconcile and restore those sabihin natin those brothers na maaaring nagkasala. Ito yung hinihingi sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, bilang mga nasa kanyang kaharian, yung peacemaking, peacemakers. So ang tanong po, tayo po ba ay peacemakers? No po? Or tayo ba ay sabihin natin nagiging instrument na lalong magkaroon ng division at strife at conflict sa ating iglesia o kahit saan man? No po? Dahil hindi po maaari na tayo ay nasa kingdom ng Panginoon, ngunit tayo mismo ang nagdi-divide ng kingdom. Hindi po maaari yon. Kaya ipanalangin po natin na yung maging attitude natin ay ito, yung maging actions natin day in and day out sa ating puso ay tayo ay maging merciful, maging pure in heart, and maging peacemaking.
Dahil ito po yung mga identity natin bilang mga nasa kaharian ng Panginoon. So, next slide po. So, isa pong magandang note dito, the rewards promised for each is not singular for the particular beatitude. Ibig sabihin po, yung mga pinangako dun sa, di ba po, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Hindi po yung poor in spirit ka, ang only blessing mo lang is sa'yo yung kingdom ng Panginoon. Hindi po. It is not singular for the particular beatitude. But all, yung point is, lahat ng identity, lahat ng character ng isang tao na sa kaharian ng Panginoon, ito ay nagtutugma-tugma bilang kabuuan. No po, na hindi mo pwedeng ibig sabihin po, hindi ka pwedeng mag-pick and choose, no? Mag-cherry picking ka na gusto ko lang ay poor in spirit, pero hindi ako peace-loving, hindi ako ayoko mag-mourn, ayoko ng pure in heart. Ang pipiliin ko lang yung first three. Hindi po. Alam niyo po, pag at dadaanan po yun ni Pastor, makikita niyo po yung progression, yung pagka-arrange ng Beatitudes. Napakaganda po kasi hindi pwedeng dumating ka dun sa mournful o dun sa thirst in righteousness kung hindi ka muna spiritual bankrupt. Sunod-sunod po siya. Sunod-sunod siya. So, ang ibig sabihin natin, itong Beatitude, ito yung Sermon of the Mount, ito ay kabuuan ng buhay ng isang Kristiyano na ang ina-aspire po natin bilang mga subjects ng kaharian ng Panginoon ay ang lahat ng ito ay makita sa atin. Although, sabi nga po sa preaching kanina, walang perfect na church and definitely walang perfect na believer. Pero ito po, ang lahat ng ito ay nagsisimula lamang with grace, not loss. Again, sinabi natin kanina, hindi mo gagawin na ikaw ay poor in spirit, hindi mo gagawin na ikaw ay mournful para makapasok sa kingdom. Dahil nasa kingdom ka na, ito yung identity mo. Kaya ka parte ng kingdom kasi ganito ka, dahil poor in spirit ka. Kaya ka parte ng kingdom of Christ dahil ikaw ay mournful sa iyong kasalanan. Kaya ikaw ay nag-a-aspire kaya ikaw ay gumagawa na ikaw ay peacemaker, na ikaw ay meek, na ikaw ay merciful dahil nasa kingdom of Christ ka na. And it's only by grace. At hindi ito batas, hindi ito sabihin natin requirements, but only as a result of grace. At kung nag-umpisa ito sa iyo, sa buhay mo, pasalamatan mo ang Panginoon dahil, again, hindi mo ito kayang ma-achieve dahil sa sarili mo. But of course, ang point po natin dito, lagi natin sinasabi, kaya nga sinabi sa Philippians, na work out your salvation with fear and trembling, na dapat i-cultivate natin itong mga virtues na ito. Dapat ito po ay makita sa ating buhay. No po? Na yung ating pong sanctification, yung ating progressive sanctification, yung ating paglakad sa kabanalan, yun po ay tayo ay may personal responsibility rin. Hindi po pwedeng sabihin natin na ganito. Ito po yung isa sa mga maaaring napaka-delikadong kaisipan na siguro kaya hindi pa ako gumagawa ng kabutihan kasi hindi pa ako inabot ng Panginoon na in His time, no? Hindi po yun. Kung tayo po ay Kristiyano na, kailangan po every moment ng ating prayer, sinasabi natin na, Panginoon, tulungan niyo po ako na magawa ko yung kalooban ninyo. Hindi po pwede na magiging passive tayo. Yun po yung gusto nating sabihin. Bilang mga nasa kaharian ng Panginoon, nandun po yung active command sa atin na i-pursue natin yung holiness.
Kaya yung final challenge po natin sa last slide, stand your holiness upon the blessings of grace received. So, dyan po natin ibase yung ating kabanalan na kaya lamang po tayo makapamuhay ng aming kabanalan is only upon the blessings of the grace that we receive in Christ. Again po, yung key rin dito is maintindihan natin, this is always in Christ. Lahat po yan ng pinag-aralan natin only flows through Christ. At kung wala po ang ating Panginoong Jesucristo, wala pong kabanalan to begin with. Kaya yun lamang po yung ating pag-aaral. Naman, nakita natin, hingin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng biyaya na tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. At kung tayo ay nasa Kanyang kaharian na hingin natin yung biyaya o lagi tayong dumepende sa Kanyang biyaya na kaya lamang po tayo gumagawa ng kabanalan ng mga virtues na iyon, yung ating identity sa harapan ng ating Panginoon ay still only by grace. So, holiness is only through Christ. And because we are in Christ, we are in His kingdom, and as subjects of His kingdom, as willing and obedient subjects of His kingdom, we should be pursuing holiness. And that holiness is only through the enabling grace of Christ, of God. So, meron pong question bago po tayo Yes po, Brother Mark. Or additional po, opo. Opo. The other one is maybe personal reflection. Pero yung question, don't worry, hindi naman siya theological or philosophical. It's Opo. more practical. Doon po tayo sa yung point A. Paano yung point A? Ayun, gumana na. Ay. Point. Itong... Taga. Ay, gumana. Sa pa... Ito pa. Yan. Yeah, Beatitudes of need. Yung first point ko na poor in spirit. Mm. Why is there so much emphasis there yung in spirit? Ano po ba yung implication nun sa audience then, and how is it critical to understand to the audience now? Bakit sobrang emphasis yung spirit? Kasi kung mapapansin din natin, doon din sa hunger and thirst, meron din siyang parang antecedent na in spirit, in righteousness. So why is there a need for that to be included for proper understanding? Paano ba siya importante sa kanila noon sa mga nakikinig? And how is it applicable to us ngayon sa mga setup ng church na? And then the second one, mamaya na lang po may Sige, okay lang. Yung second one. The second one is about this meekness. Correlate, alam mo yung sabi mga progressive, yung mga beatitudes. Opo. Nagpasin ko lang kasi dun sa meekness, mas correlated talaga siya sa peacemaking, yung meekness. Para siyang cause and effect, parang gano'n siya. Pero kasi ang question ko dyan, personal ang question, kasi I'm struggling with the meekness. Especially when it comes to kapag, kasi mo diba kung umuwi kami, nagbabas kami sa bus, and then most of the time, yung conductor ko, sinisigan niya kami, pag malapit na kami bumaba. So pag malapit na kami bumaba, hindi na siya nag-ticket. Siyempre, di ba kasi pag di na siya nag-ticket, yung pumasahin na si binayad namin, parang hindi na na-account din yan ng parang may pulsa yan na. Nag-struggle po ako doon kasi parang inisip ko, na-assert ba ako ng vindictiveness na mali yung ginagawa niya. Pero nakuposesyon naman ako na pag hinayaan ko lang, nagiging accessory ako doon sa pagiging yung scheme niya na
mangupit sa company nila. So, yun ang medyo struggle ako dun sa pagiging lead na kung paano ko siya i-control. Every time na kailangan ko siyang ipaglaban. Hindi mo na yung ginagawa mo, kailangan bigyan kami ng ticket kasi yun ang dinayad namin. So, doon ako nasa-charge sa self-pronunciation of assertive vindictiveness. Kasi alam ko dapat i-assert ko yung tama. Pagkakataon na yan. Pero sa meekness, Kasi yung medyo disconnect. Opo. Siguro sagutin ko muna yung second yung meekness. Yung meekness kasi is lowliness eh. It doesn't mean na you will sabihin natin yung mga wrong which is especially morally wrong sabihin mo i-compromise mo or ito-tolerate mo. As with the church po, di ba, when we institute church discipline, with discipline, no? Kasi in church discipline, disciplinable sins yung inaano doon eh. But yung keyword kasi ng meekness is gentleness. How do you do it? For example, Matthew chapter 7, di ba, na do not judge. Wag ka maging hypocrite. In short, parang when you assert your right, do you do it in such a way na nandoon yung pride and proudful na attitude? Alam niyo po, ang pinaka-best example ko dyan, naalala ko, and I've seen it many times. Ako, guilty rin ako. When we dine in the restaurants, laging iniisip natin, we are always right. Customer is always right. I've seen a lot of people, sadly, mga iba kakilala ko pa, na nasa, especially pag nasa wealthy and affluent families, na kung talagang pagalitan yung mga waiter, waitresses, na talaga naman nagkamali. Parang, alam mo yung attitude nila na parang binili nila yung waitress, na parang pag-aari nila na, hindi dapat ganito, ganyan, ganyan, parang, alam niyo po yun, na minsan, kahit sabihin mong mali talaga sila, pero it's not the right way na ipahiya mo sila, no po, na sabihin mo, pagsabihan mo sila in front of other people, humiliate mo sila. So, dumarating yung gentleness doon na parang i-call out mo sila, pero in a way na hindi sila madidegrade, no? Same as with you po, siguro, i-call out mo siya na, sir, I think mali yan, no? Pero hindi ka yung parang, hindi ka maangas, di ba? Hindi ka maangas. Tulad sa kumakain ka sa restaurant na, hindi ka yung parang, di, mali yan eh. Dapat ganito, dapat ganyan. Kanina pa kami nag-ano, di ba? O ganyan, serve ko na lang ng tubig, di ba? Kasi, hindi mo alam eh, pinagdadaanan pala yung meron pala siyang malaking problema or nandun dapat yung kindness eh. May nakikita tayo minsan na social media post na meme na it's better to be kind than to be right. I think you can be both eh. Na nandun na tama ka, ino-correct mo siya, pero you have to be gentle, you have to be kind kasi uuwi ka palagi sa ano ba yung kalagayan mo dahil sa harapan ng Panginoon? 'Di ba? Yun nga po yung actually hindi na lang natin dinaanan eh, pero nandoon yun sa isa sa mga text natin na yung servant humingi siya ng tawad sa kanyang master, 'di ba? Pinatawad siya. Ang laki ng utang niya. 10,000 yata or something, yung talents. Tapos nung nakita niya isang servant na may utang sa kanya, anong ginawa niya? Ginulpi niya, binugbog niya, 'di ba? So, tayo din naman, dapat po ang laging maging attitude natin in any circumstance is nandoon yung gentleness natin. Kasi po yung gentleness, sabi rin sa Proverbs na yung gentle, ano ba yan? A gentle, di naman voice eh. Parang pag mahinahon yung approach mo, ang sabi na doon, ano ba yung eksaktong it turns away wrath, di ba? And makikita po natin yan, actually, kahit saan, no? Pag tayo ay, especially sa, I guess,
sa mga mag-asawa, no? Minsan pa nag-argument, no? Na pag parehas kang mainit, wala nangyayari. Pero kung ang approach mo is mahinahon ka, pero nandoon yung sabihin natin yung assertiveness mo na ito yung sinasabi, ito yung gusto mo sabihin, pero mahinahon ka, it drives away wrath. So, yun po yung kailangan nating maging character palagi na yung meekness, it doesn't mean na nagpapaapi ka in the sense na tinotolerate mo yung evil. In your case po, di ba? Pero it's more of how do you approach a situation na nandun palagi yung gentleness. And lastly, yung poor in spirit po. Time out na raw. Pero yung poor in spirit, sinabi natin palagi spiritual bankruptcy, di ba? Kasi it pertains to salvation, which is spiritual. So, sa kanila before, Sige po, ang gusto lang natin dun sabihin sa poor in spirit, how it is relevant to us now is we know na because of our sinfulness in the sight of God, wala tayong deserving na spiritual blessings. Hindi tayo deserving sa kahit anong spiritual blessings mula sa Panginoon, especially which is salvation. Na wala tayong kahit anong merit, no po? Na kasi po yung righteousness kasi yung word na righteousness, 'di ba po? Romans 1:16-17. Ano nga ba yung Romans 1:16-17? For I am not ashamed of the gospel, for it is the righteousness of God. Yung righteousness po kasi ang word nun, alam niyo po yung sa timbangan, yung sa justice may hawak siyang timbang. Yung righteousness doon, yun yung ibig sabihin noon na ito yung requirement ni God, ito ka. So, hindi never mong matutumbasan yung righteousness, yung righteousness na hiningi ng Panginoon. Hindi yan hindi sa timbangan, laging imbalance yan. Ganun ka ka-poor. Ganun ka kawalang sa Panginoon na lahat ng mabuting gawa mo, hindi niya mapapaangat yung righteousness na hinihingi ng Panginoon. Except si Christ. Pag si Christ ang nilagay mo sa timbangan, yun na yun. Yun yung magbabalanse. Kaya, ang sinasabi lang po natin, yung spiritual bankruptcy, kahit anong gawin mo, wala kang kayang magawa para ma-earn yung salvation, which is a blessing, a spiritual blessing. Kaya poor ka in spirit. You are bankrupt. Wala kang kahit anong spiritual na maaambag sa kaligtasan mo para ikaw ay maligtas to begin with. So, magandang topic po, Brother Mark. Pwede natin ituloy after during the lunch break. So, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa kabutihan ninyo, sa inyong pagtuturo sa amin. Lord, only by your grace, kaya po kami makakalakad ng may kabanalan. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya na kami ay inyong kinahabagan, kami po ay inyong biniyayaan, kami po ay inyong pinili. Although we are poor in spirit, Panginoon, we have nothing to offer to you, Panginoon, para kami ay inyong piliin. Ngunit, by your grace, by your love, Panginoon, you predestine us, Father God, to be in your kingdom. Kaya, Panginoon, salamat po at nawa makita ito sa aming buhay, Lord, that we will cultivate, that we cultivate and we strive, Panginoon, na may pakita na we indeed are in your kingdom, Panginoon, at nakikita ito sa aming buhay. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. At alam po namin na kami ay magiging matagumpay lamang dahil kami ay nakatayo sa inyong biyaya, Panginoon. Sa inyong biyaya lamang, Ama. Kaya purihin po kayo, Panginoon, at tulungan kami sa aming pamumuhay Kristiyano, sa aming pamumuhay kabanalan. At Panginoon, salamat din po sa mga pagkain na inyo pong kaloob sa amin, sa inyong provisions. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo ang mag-bless sa bawat isa at ito ay maging kabusugan namin, Panginoon, at kapurihan sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.